Magandang araw sa iyo. Nandito tayo ulit para sa isa na namang pagsisiyasat. Mula sa mga materyales na naibahagi mo, may isang napakagandang tanong tayong pag-uusapan. Paano kung ang pinaka-epektibo palang strategiya sa mission, hindi pala isang metodo, hindi programa, kundi isang awit? Oo, isang awit, nakakaintriga yan, no? Talaga. Ating titingnan ngayon itong idea ng pagsamba na galing sa lahat ng lahi, lahat ng wika, lahat ng bansa. Hindi lang yung basta pagkalat ng mensahe. Tama. Kundi parang paghubog ng isang malaking koro para sa Diyos. Isang pandaigdigang koro. Yan. At yun nga, binibigyang diin sa mga source mo na yung pinakalayunin, di ba? Hindi lang yung pagbabago ng buhay ng isa-isa, kundi yung pagtitipon talaga ng mga mananamba galing sa bawat kultura. Parang yung nasa pahayag 7.9. Oo, yung vision noon. Meron nga isang malakas na linya dun sa binasa mo eh. Sabi, missions exists because worship doesn't. Wow, mabigat yun. Oo. Ibig sabihin parang ang misyon, yun yung paraan para lumawak pa, lumaganap pa yung pagsamba sa Diyos hanggang sa lahat ng sulok ng mundo. Ito raw yung makina, di ba? Hindi lang basta resulta. Sige. Himayin natin yan. Kasi meron ding punto din sa isang source mo na madalas daw ang nangyayari replication, pagkopya. Pagkopya, oo. Ginagaya lang natin yung mga sabihin na nating kanlaraning paraan ng pagsamba tapos dinadala sa ibang kultura. Yun na nga. Ito raw, kabaligtaran dapat nung revelation, yung pagpapahayag, kung saan na ipapakita yung kaluwalhatian ng Diyos gamit yung yaman mismo ng iba't ibang kultura. Kasi kung hindi, parang nagiging echo chamber lang tayo, di ba? Paulit-ulit lang. Ano ba talaga sinasabi ng Biblia tungkol sa pagkakaiba-iba sa pagsamba? Napakahalaga niyan. At malinaw naman sa mga binasa mo na yung disenyo mismo ng Diyos para talaga sa pagkakaiba-iba. Hindi niya gusto na pareho-pareho lang. Tingnan mo mula Genesis pa lang, di ba? Nilikha niya yung sangkatauhan sa kanyang wangis. Para siyang naglagay ng maraming salamin para ipakita yung kaluwalhati niya sa iba't ibang anggulo, iba't ibang paraan. Ganda ng analogy na yon. Tapos, yung tipan kay Abraham, anong sabi? Sa pamamagitan mo, pagpapalain ang lahat ng pamilya sa lupa. Hindi lang isang grupo. Lahat ng pamilya. Oo, pati yung mga propeta, di ba? Si Isaias, sabi niya, yung bahay ng Diyos magiging bahay dalanginan para sa lahat ng bansa. Okay. Maging si Jesus lumapit siya sa mga Samaritano, sa iba't ibang grupo, at syempre yung pinakamalinaw siguro, Pentecostes. Pentecostes, Oma. Doon mismo narinig yung papuri sa Diyos sa iba't ibang wika ng mga tao doon. Hindi yun aksidente, planado yun. Ito yung kanyang plano talaga. Isang pagsambang mayaman sa iba't ibang tunog, ritmo, anyo. At dito na ngayon pumapasok yung konsepto mula sa sources mo na parang, nagbukas talaga ng bagong pananaw para sa akin. Yung tinatawag na ethnodoxology. Ethnodoxology, tama. Base sa pagkakaintindi ko mula sa materyales mo, ito bali yung pag-aaral tapos pagpapayabong ng mga paraan ng pagsamba na angkop. Yung tunay talaga sa bawat kultura. Oo, yun mismo. So, imbes na yung parang one-size-fits-all na playlist na pinipilit natin sa iba't ibang puso, ito'y pagpapahalaga sa lokal na himig, di ba? Sa mga instrumento nila. Tama. Halimbawa, dito sa atin, baka mas angkop pala ang kulintang kesa laging organ lang. O kaya gamelan sa Indonesia, hindi laging gitara o keyboard lang. Exactly. Pati yung mga sayaw nila, yung sining, yung mga kwento, lahat ng pwedeng gamitin para ipahayag yung papuri na galing mismo sa puso ng kultura nila. Galing. Pero, at ito mahalaga, may babala din yung mga source mo. May paalala laban sa dalawang panganib. Ano yung mga yon? Una, yung tinatawag na cultural erasure. Pagbura sa kultura. Yung parang dahil gusto mong ipasok yung sarili mong estilo, nabubura mo na yung ganda nung kanila. Okay. Delikado nga. Pangalawa, at mas delikado pa siguro, yung syncretism. Ito yung paghahalo ng mga paniniwala o gawi na, alam mo yun, lumalabnaw na o minsan kumukontra pa nga sa katotohanan ng ebanghelyo.
Parang halong-halo na, hindi magandang kinalalabasan. Oo, parang ganon. Maihahalin tulad mo daw sa paghalo ng langis at tubig. Mukhang nagsama, pero di naman talaga. Kaya yung pagyakap dito sa kontekstualisadong pagsamba, kailangan ng matinding pagpapakumbaba. Humility. Oo. Tapos, pakikinig, lalo na sa mga lokal na leader. At masusing pag-discern talaga, para masigurado na ebanghelyo pa rin ang nangingibabaw. Kasi ang misyon daw dapat nagpapatibay ng tunay na relasyon, hindi lang parang transaction. Habang, syempre inihahanda natin ang lahat para dun sa walang hanggang awitan sa langit. Okay, so kung ibuod natin base sa mga materyales mo, parang ganito. Ang tunay at makabuluhang pagsamba pala, yun mismo ang nagtutulak sa misyon. Tama. Ito yung gasolina. Tapos, yung misyon naman, kapag ginawa ng tama, yung may respeto sa kultura, ay nagpapalawak pa at lalo pang nagpapayaman sa pagsamba sa Diyos. Nagpapakulay, nagpaparami ng tinig. Hoho, hindi lang pala tayo nag-i-evangelize para maligtas yung mga tao bilang individual lang, kundi parang inaanyayahan natin silang sumali sa dangbuhalang koro ng papuri ng buong sansinukob. Yun, gamit yung sarili nilang mga tinig, instrumento, yung kanilang kultural na yaman. Pinapalago natin yung koro ng langit dito pa lang sa lupa. Ang ganda nun. Napakaganda. At iiwan namin sa iyo bilang tagapakinig etong isang matinding tanong mula mismo sa iyong mga binasa. Isang bagay na pagnilayan mo sana. Paano kung ang pinakamalaking kabiguan natin sa misyon ay hindi pala yung kakulangan sa pondo o sa mga tao, kundi yung kabiguan nating maunawaan at isabuhay ang tunay na pagsamba bilang puso at layunin ng lahat ng ginagawa natin? Nako, malalim yan. Isipin mo nga naman, no? Ano kaya ang magbabago kung ganito yung magiging lente natin? Siguro, ito yung hamon para sa iyo. Magsimula ka sa maliit. Bakit hindi mo subukan, kaya ng munghahi sa iyong mga materyales, ang isang pagsusuri sa ating mga paraan ng pagsamba? Isang worship audit, kumbaga. Oo, tignan kung ano na ba yung ginagawa natin. Susunod nating pagsisiyasat sa mga ideyang muling mong ibabahagi sa amin. Salamat sa pakikinig.